Hello guys, welcome back again, and this is the episode 1 of MCC, or the Mastering Content Creation. And on this episode, we're going to talk about the secret that makes everything work. Okay, why this will work? Ano yung magagawin natin kung bakit natin ma-master yung content creation at ba tayo makakagawa ng content creation or makakagawa ng a lot of content for your YouTube channel, for your Facebook, for your TikTok. And this is something that I do, you know. I do every day, almost every day, because sometimes, sometimes we have bad days that we cannot do our routine, but this will make it work, you know. If you're starting your virtual assistant career, if you're starting a YouTube channel, if you're starting a project, a passion project, or a side business, this will make everything work for you. And what is that secret, Chad? So, yung secret lang po kung paano mo magagawa ang iyong virtual assistant business at iyong kung gusto mo mag-start ng YouTube channel is you give yourself your first hour of the day. Your first hour of the day. No? Ano ibig sabihin nun? So, bago ka pa gumawa ng mga bagay-bagay sa buhay mo, yung mga responsibilidad mo bilang nanay, tatay, anak, o bago mo alagaan yung aso mo sa araw-araw, bago mo sila ayusin, bago mo sila alagaan, paliguan, o bago ka magluto ng almusal sa umaga. Ang una mong gagawin para magawa yung business mo at yung passion project mo ay yung unang oras ay sa'yo. Your first hour belongs to you. Your first hour. Your first hour. No, bago mo ihatid yung mga anak mo sa eskwelahan or ipagluto sila, yung first hour must be dedicated to your passion project. Okay? So, kahit may pamilya ka, kahit kung ano man ang circumstances mo sa buhay ngayon, dapat, kung gusto mo talagang mangyari to, kailangan paglaanan mo siya ng oras. At hindi lang pwedeng part-time oras lang, no? Kung kailan ka lang libre. Kaso nga lang, hindi naman nangyayari talaga yun. Wala naman talaga tayong oras na libre tayo eh. Kung meron man, siguro madalang, no? Pero, yun nga, kung gusto mo mangyari talaga to sa buhay mo, you have to start building your business, and you have to give yourself time. And the only way to do it is to allot your first hour of your day to you. At ito yung mga benepisyo, no? Ito yung mga benepisyo kung pag binigyan mo ng oras yung sarili mo. Unang-una, matutuwa ka sa sarili mo. Bakit ka mo? Kasi ako, virtual assistant, meron akong trabaho bilang isang VA, meron din akong trabaho bilang isang asawa, no? Kasi syempre, pamilyado na tayo, meron tayong mga responsibilidad, no? Meron tayong mga kailangan gawin sa pang-araw-araw, mga daily household chores natin, no? Mga activities. Pero nga, if you give yourself time sa sarili mo, yung feeling ko, no, pag nangyayari yun, kasi syempre, when you give yourself time, magiging productive ka sa business mo, sa passion project mo. Pag nag-start ka ng araw mo, magiging matutuwa ka sa sarili mo. At pag matutuwa ka sa sarili mo, lahat ng gagawin mo, all that, sa lahat ng araw, gagaan. Kasi nga masaya ka eh. Kasi nabigyan mo ng oras yung sarili mo. Diba? Parang ano lang yan, guys. Parang yung dun sa The Book, no? The Man of Babylon ba yon, yung book? Yung sa pera naman, ano, kunyari sumahod ka, parang ganun din yun. Kunyari sumahod ka, tapos yung 10% ng sahod mo binigay mo sa sarili mo, inipon mo para sa future mo. Hindi ba masaya yun? Hindi ba matutuwa ka? Hindi yung pagsahod mo pa lang bills sa bills na napupunta, sa mga gastusin sa bahay, yung parang wala nang natira para sa'yo. Pero yun nga, nung sumahod ka, yung unang 10% napunta sa'yo. So kahit magastos mo yung 90%, at least may natira sa'yo. Masaya ka pa rin. Diba? Parang ganun din po yun pagdating sa content creation, pagdating sa paggawa ng passion project. If you give yourself your first hour of the day, lahat ng gagawin mo all throughout the day magiging masaya kasi nga naging productive yung first hour mo kasi nabigay mo sa sarili mo. So yun yung ano doon. Yun yung yun yung masaya doon. So yun lang, no. Wala naman talagang sekreto eh. Pero yun nga, mahirap gawin to kasi maninibago ka. Kasi parang sasabihin mo, parang may pagkamadamot naman yun. Unahin ko muna yung sarili ko bago yung mga anak ko. Kasi 'di ba kadalasan mangyayari diyan pag magulang ka,
unahin mo yung anak mo, 'di ba? Kasi nanay ka, tatay ka, syempre mas importante sa kung may anak ka, unahin mo sila, paano mo sila igagayak sa eskwelahan, paano mo sila isa-send sa school, yung mga baon nila, yung mga kailangan nila, igagayak mo sa umaga. Pero yun nga parang feeling mo after that day, magiging drained ka. No? Kung unahin mo muna yung sarili mo, no? Huwag mo isipin yung may pagkamadamot kasi after naman mong bigyan yung sarili mo, gagawin mo pa rin naman yung tungkulin mo Gigising ka nga lang ng medyo mas maaga. Pero nabigyan mo ng time yung sarili mo, nabigyan mo ng time yung passion project mo, di ba? So, yun lang, no? Yun lang yung tip natin for today. At kapag nagawa mo to, mai-improve mo yung business mo, mai-improve mo yung sarili mo, at mai-improve mo yung financial ng pamilya mo. Hindi man instantaneously agad-agad na mai-improve mo siya. Pero yun nga, kasi magiging productive ka, makakagawa ka ng content, makakabuild ka ng portfolio kapag binigyan mo ng oras yung sarili mo. Makakapag-learn ka ng skill, magagawa mo yung magiging valuable ka at the end of the day, at the end of the month, maybe after 3 months, 6 months, a year, after mong mabigay yung yung isang oras mo sa buhay mo kada araw, may ipon mo yon, mag-i-stack yon. So kung isang buong taon meron kang 365 hours na inalat sa sarili mo, ma-improve yung skill mo. And imagine yourself having 365 hours. Marami ka nang matututunan nun, di ba? So yun lang po, no? Try nyo lang. Give it a week or 2. Bigyan mo ng isang oras yung sarili mo. Try to improve whatever you want to improve about yourself, about your life. Try to build a portfolio. Try to arrange your resume. Try to apply. Kung ano man yung gusto mong gawin sa buhay mo. Pero, yun nga, bigay mo yung isang oras. Yung unang isang oras ng araw mo sa sarili mo. At para sa akin, walang kadamutan yun for as long na ginagawa mo pa rin yung mga responsibilities mo, di ba? So, the more you do this, the more you give your family a better future. So, yun lang. Salamat po and have a nice day. This is Chad Godoy.